Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Mukhang galit na po ito si Pastor Apollo Kibuloy sa mga grupo na kung saan tumistigo laban sa kanya ho mga ka-action. Mukhang nanggigigil na po ito si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito po mga ka-action, ito po ang patunay na video na parang binabantaan niya ang mga grupo na naninira daw sa Facebook at internet. Diba? At ito pa, kung gusto daw nyo ang gera, gera tayo. Yun ang sabi ni Kibuloy. Diba? At kung natatandaan ho natin mga ka-action, mga kakamping, may isa sa mga testigo ni Senadora Risa Hintuberos na nagsampa nga po ng kaso laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy doon sa Davao. Ang kaso nga lang po mga ka-action, na-dismiss po. Sino ang nag-dismiss na piskal? Yun po ang ating alamin. Pero bago ang lahat, panoorin po muna natin ang nasabing video na kung saan tinawag ni Pastor Apollo Kibuloy na mga pobre at prostitute. Okay? At ito na, yun pinapaingat niya nga po ang mga nasabing grupo. So ito po mga ka-action. Kayo, mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa. Pasimula na tayo. Gerang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin ang kanyang parang pagbabanta o pananakot sa nasabing grupo na kung saan itong grupo na ito ay mga testigo ni Senadora Risa Hintuberos. O sinisira daw ang kanyang pangalan, ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So, ito po kasi mga ka-action, kaya po ito naging ganito ang siste ng pag-iimbestiga. Kasi nga po, sabi nga daw, walang probable cause. Hindi siya on the spot na mahuli. Kasi ito po kasing pagkakaiba nito mga ka-action kung bakit nagkakaroon ng preliminary investigation. Kaya nga po iniimbitahan siya sa Senado para sagutin ang nasabing preliminary investigation na mga aligasyon ng mga testigo laban sa kanya. Okay? Alam naman po natin na kung ano ang mga inirereklamo ng mga testigo ni Senadora Risa Hintuberos. Isa na po dyan ang rape mga ka-action. At eto nga po mga ka-action, itong nagsampa ng kaso na si alias Amanda laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy at na-dismiss nga po noong 2020 doon sa Davao, kasong rape nga ho mga ka-action. At bakit ba kailangan may preliminary investigation po ito? Bakit hindi po siya hulihin agad? O ganito po kasi yun mga ka-action ha. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling ha. Ito po ay based lang po sa aking analysis. Okay? Excuse me po. Ganito po kasi yun. Kaya ganito may preliminary investigation. Kasi nga po, ayon sa testimony ni alias Amanda ay siya daw ay pinagsamantalahan. So hindi naman nakita actual na kung saan halimbawa pinagsamantalahan siya o ni-rape. Kaya nga po at nagsumbong siya is halimbawa ganito po. Halimbawa kapag ni-rape ang isang tao at after 2 days po siya o 3 days nagsumbong sa otoridad. So
hindi po yun on the spot na huhulihin ang nasabing akusado. Halimbawa, kung si Pedro ang inakusahan, hindi siya pwedeng damputin ng ating mga kapulisan dahil after 2 days o 3 days na siya nagsumbong, no? Kaya kailangan dumaan sa process, may preliminary investigation. Pero however, kung halimbawa ako mismo ang nakakita sa crime scene, rape crime scene, halimbawa, halimbawa ito si alias Amanda is nakita ko the time na tumatakbo, no? Na tumatakbo, na umiiyak, na kung anong tapos bigla kong nakita sa crime scene si Pedro, no? Sa Pedro na kung saan doon nang galing ito si alias Amanda, na kung saan si Pedro ay binabatak niya ang pantalon niya or short sa kanyang baywang. So on the spot, kung magreklamo si alias Amanda sa otoridad, that time na yun is pwedeng hulihin agad-agad ito si Pedro, mga ka-aksyon. Kasi on the time di ba? Nakita ko. Tapos ako mismo ang magwi-witness halimbawa na oo, nakita ko yan. So, dadalhin ako ng otoridad kasama. Ituturo ko ngayon, di ba? Kasi seconds lang, di ba? Tapos kasalubong ko, umiiyak ngayon si alias Amanda. Tapos pag ganun ko nakita ko sa rape scene ang akusado, halimbawa na si Pedro ang akusado, so ibig sabihin pwede po siyang damputin. Pero kung after 3 days o 4 days siya magreklamo or year, kaya magkakaroon ng preliminary investigation bago siya damputin. Nagigets nyo ba mga ka-action, mga kakampeng? So yun po ang pagkakaiba. Kaya ganito po, no? Kailangan dumaan sa preliminary investigation kasi wala man talagang na mga sapat pa na ebidensya ito si alias Amanda at ang iilan sa atin ng mga tumitestigo laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Yun po yun ang pagkakano. So, ito po mga ka-action nadinig nyo naman, lang kasi nakaka-disappoint ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Pinapaingat niya dahil sinisira ang kanyang pangalan. At parang babalikan niya daw ang nasabing mga grupo na kung sino man ang tinutukoy niya. Pero I think ito naman ang mga testigo ni Senadora Risa Intoveros ang kanyang pinapatamaan, di ba? So may mga kakilala daw siya sa NBI na pwedeng tuntunin ang grupo, di ba? At papanagutin. Di ba? Parang tinatakot at may pagbabantaho talaga. Diba? Ito na po. At ang masaklap pa mga ka-action ang nakakadismaya ho mga ka-action, yung sasabihin mo yung mga tao na mga pobre, di ba? Ang alam ho natin na sa simbahan si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Isa siyang makadiyos. Dapat ba yun sabihin na mga pobre, minamaliit niya? Di ba? At ang masaklap, ang pinakamatindi, yung tawagin niyang prostitute. Di ba? May prueba ba siya? Alam niya ba na mga prostitute ang mga nasabing nung mga panahon nung membro pa ito? Bakit hindi mo sinabihan ng mga prostitute? Ngayon na may mga reklamo sa'yo, sasabihin mong mga pobre at prostitute? Yung ba yung alagad ng Diyos? Yung ba yung makadiyos? Nagtatanong lang po, Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So, balikan nga po natin mga ka-aksyon ang case sa Davao. Sino nga ba ang nag-dismiss sa nasabing kaso na isinampa dito kay Pastor Apollo Kibuloy? So ito po basahin po natin. Ito po mga ka-aksyon. Ito. Makikita nyo naman po dyan makikita nyo naman. Ito. Davao prosecutor dismiss rape, human trafficking, rapes versus Kibuloy, 5 other. Di ba? Dismiss. Ito pa. Sino ba tong prosecutor na to? Ito ang prosecutor. Davao City Prosecutor Nestor Ledesma with 3 other senior assistant city prosecutors decided to anonymous dismiss the complaints. Grabe. Matindi. Anonymous. Diba? Anonymous decision. Ganon ang power ni Pastor Apollo Kibuloy. Diba?
Oh. Kung ating bakit ba ito kasi na-dismiss sa Davao? So alam naman po natin na may mga kaibigan sa Davao at makapangyarihan ang kanyang kaibigan sa Davao. Hindi naman natin sinasabi na walang hustisya. May hustisya. Pero ang kaso nga lang, siyempre, padrino, malakas. Sobrang lakas. Alam nyo na po ang ibig kong sabihin dyan, mga ka-action, mga kakamping, no? So, kung ikaw po, Pastor Apollo Quibuloy, kung nasasaktan ka sa mga grupong ito, bago nyo po sabihin na ipapatuntun mo sa mga NBI ang nasabing grupo, harapin mo muna, dipinsahan mo muna. Kaya nga po, may preliminary investigation Kasi hindi ka naman on the spot or actual na nakita na minumulistya mo ang mga biktima mo. Kaya nga po may preliminary investigation. Kasi kung actual ka talaga na nakita on the spot, pwede ka po dapat damputin. Kaso nga lang, mga year na po ang nakalipas bago sila nagreklamo laban sa'yo. Kaya nga po may preliminary investigation dyan sa Senado. Diba? Nagigits nyo mga ka-action? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.